Okay, so turo natin kung paano maglagay ng ingredients inventory dito sa POS system natin. So for example, kailangan nyo munang ilagay yung lahat ng ingredients na gusto nyo may inventory. So for example, bangus, beef, burger patty, chicken, egg, lumpia meat, ganyan. Tapos lalagyan nyo siya ng ganyan. So paano siya encode? Bali add product lang, lagay mo yung name. Kung gusto mo may category pa siya, okay lang. Wala nang presyo. Pero kung gusto mo may costing, okay lang din naman para ibawas niya dun sa sa selling price nyo para makuha mo yung gross and net sales. Okay? Then lagyan yung check ng ingredient products. So yan yung ibig sabihin niya. And then automatic magkakaroon siya ng stock control, basic lang. And then for example, ang stocks natin ay 100. Yung safety stocks, ibig sabihin ito yung remaining quantity sa inventory na kung saan magno-notify na yung system sa email ninyo. So for example, lagyan natin siya ng 5. Then kung gusto niyo nalagyan ng color, ng picture, okay lang din. So update natin. Okay, so ganun lang siya. And then ganun din sa iba. So setup nyo lang siya, same process. Lagyan nyo lang din ng safety stocks. Yung safety stocks quantity is kayo po bahala maglagay kung ilan. Okay? And then gagawin natin, mag-encode na tayo nung item mismo. So for example, ito nakalagay dito sa ingredients niyo or sa preparation niyo may isang meat saka isang egg. So pwede naman yung importante lang kahit wala na tong mga ganito yung mga condiments niya. Okay? And then ito yung sample, no? Yan, let's say solo. Dito tayo sa crispy pork sisig na solo. So encode natin siya, crispy pork sisig solo. And then lagay mo siya sa category niya, solo sisig, then 85 pesos nakalagay. Then dito naman lagay mo ng check yung composite products, and then hahanapin mo na yung ingredients na gusto mong i-compose sa kanya. For example, pork, meat. Ayan. Tapos ang nakalagay dito isa, 'di ba? 1 piece, tapos yung egg 1 piece. Add new egg. Ayan. Yung egg and extra egg, ganun din. So sa extra egg mamaya pwede natin ilagay itong mismong composite na egg. Ayan. Tapos kung may costing siya, gaya ng sabi ko kanina, ibabawas niya yan dito sa selling price natin para makuha niyo yung net profit. Okay, then save lang natin. Alright, so ganun lang. Then try natin ulit sa chicken sisig naman. So ganun din. And chicken meat, egg. Ganun din. So chicken sisig solo. Tapos 85 pesos. And then yung modifier pala kung kailangan nyo ilagay nyo na ng check. So yung modifier tinuro ko naman kung paano gawin, or pwede naman natin gawin para sa inyo. So lagyan din chicken, ito naman chicken meat or chicken. Hanapin nyo lang yung chicken, kalimutan ko kung chicken na ito. Yan, chicken. Tapos egg. Okay, and then save. Tapos meron dito nakalagay is yung paano kung 0.5 lang yung kailangan. Let's say sa chisig rice bowl. Okay, hanapin natin yung chisig rice bowl. Chisig
Chisig. Yan. Chisig rice bowl, sabi dito 0.5 lang yung kanya. So pwede din naman yun. Okay. So tatanggalin na natin siya sa okay, dun sa variation. Okay. Tapos gagawin ganun din. So para hindi maapektuhan muna yung operation, ay ano na lang muna natin. Bukod na lang natin. Chisig rice bowl pork. Okay, tignan natin, no? Chisig rice bowl pork. Okay. Tapos ito yung rice bowl nawala yata. Gawa na lang natin siya ng category. Then, yan. So, lagay natin chisig rice bowl. Then, pork. Tapos, ito naman, pwede nyo naman gawin siyang acronym. Let's say, CRB, ganyan. Pwede yung paikli nyo. Then, nakalagay dito, 59 pesos. Add-ons, composite, tapos sabi dito yung pork meat niya is instead na 1 ay 0.5 lang. Okay? So yun yung nakalagay dito. And then kung meron siyang okay, wala, may egg pala. May egg. So lagyan natin egg. Then save natin. So, hanapin natin si Chisig. Ayan. So, ganito na siya. So, sa Sulit Meals pala siya, no? Okay. So, pwede naman natin siya ilipat kung sakali ng category. Okay. So, yun lang po sa tutorial na to. Then, if you have any questions after watching this video, chat lang po sila.